Hello! Hello, good evening to everyone. Good evening po sa inyong lahat. Kami na naman po ang inyong makakasama ngayong gabi and we are from the Doctor's Desk. I am Doc Fee of Ahabay Atentious. And good evening to everyone, Doc Suzette from My Low Carb MD. Yes, and tonight another lecture na naman po ang aming ihahatid sa inyo. Dagdag po ng kaalaman para meron na naman po kayong mapagnilay-nilayan at matutunan at pwedeng i-apply sa inyong buhay and sa inyong condition. So ngayong gabi, another part ng series natin about insulin and diabetes ang ating pag-uusapan at isa ito sa mga hinihintay ng mga lalo na nung mga napag-iiwanan nating population, Doc, no? Kasi lagi tayong nag-uusap Mm. about type 2 diabetes. And we observe that there are also people here na nagsasuffer din from a condition called type 1 diabetes and seldom na napag-uusapan natin siya because it is more common naman talaga when it comes to lifestyle diseases na ang mapag-usapan ay type 2. But Yes, oo. even so, 'di ba, Doc? Even so, yung type 1 is not the most common na lifestyle. Mhm. Tandaan natin na lifestyle pa rin yung isa sa malaking factor on how we Yes, oo. can manage and control this type of condition. So tonight we are all lucky enough no to have Doc Suzette to discuss us about the type 1 diabetes and something that we also call the latent autoimmune diabetes of adult. And I'm sure na kayo, yung iba sa inyo, may have not heard about this before. Ngayon nyo lang mapapakinggan yung tinatawag na LADA. So, sa mga makakapanood ngayon, before we start, magandang gabi sa inyong lahat. Please share this lecture into your page or yung inyong mga Facebook account or even sa mga groups and share it to people na sa tingin ninyo ay makakapulot ng bagong knowledge dito sa aming gagawin. Sa mga tao din na pwedeng makinabang dun sa mga ibibigay namin na knowledge ngayong gabi. And just to anyone, if you want them to be aware about this type of diseases or kung may mga kamag-anak kayo na gusto nyong matuto dahil sayang naman po yung pagkakataon for them to hear another lecture na ganito. And without further ado, para din mas marami tayong matutunan, I will now give the floor to Doc Suzette to discuss us about the type 1 and also the LADA. Alright, Doc Suzette? Okay, good evening to everyone. So ngayon, pag-usapan natin yung type 1, diabetes mellitus, at yung tinatawag natin na LADA or latent autoimmune disease of the adults. So, karaniwan kasi, ang alam lang natin sa diabetes is dalawang klase lang. It's either type 1 or type 2. Usually yun, di ba, yung pag tinatanong natin sa mga kaibigan natin or kakilala natin, na-diagnose ako ng diabetes Tapos ang susunod na lagi nating tinatanong is anong type 1 or type 2. Laging dalawa lang yung pangkaraniwang nating alam. Pero marami pang klase actually ang diabetes. So, isa na nga dito yung latent autoimmune disease of the adults. So, meron pang iba, which is yung tinatawag na moody. And marami pa po siyang iba. So, but hindi siya ganun ka-common. Hindi katulad ng type 2 diabetes at type 1 diabetes. So, ah, so bago tayo tumuloy, may disclaimer. So, this is intended for educational purposes and not intended for professional advice, diagnosis or treatment. So, if meron kayong mga katanungan regarding sa inyong karamdaman or punta po kayo sa inyong trusted na doktor. Okay, so type 1 and LADA. So ano ba yung type 1 diabetes mellitus? So bago ako pumunta sa type 1 diabetes mellitus, meron pang isa uli na klase ng diabetes which is makikita natin sa mga baby. So ito yung tinatawag na neonatal diabetes. So ano yung pagkakaiba nila? Ang neonatal diabetes is karaniwan na diagnose sa mga baby, sanggol,
na hanggang 6 na buwan. Hanggang 6 na buwan. So, from newborn hanggang 6 na buwan lang. So, karaniwan, ang nangyayari, ang reason for neonatal diabetes ay because of genetic mutations. So, hindi siya common, it is rare. And para ma-diagnose natin ang neonatal diabetes, kinakailangan magkaroon ng genetic testing, which is mandatory for neonatal diabetes para mas akma yung maging treatment sa mga batang merong neonatal diabetes. For type 1 diabetes naman, meron siyang dalawang peak. It is common sa childhood, pero meron dalawang peak ng age. Usually, it's 4 to 7 years old. And the second peak is from 10 to 14 years old. Mm-hmm. So, what is type 1 diabetes? So, type 1 diabetes, this is characterized by absolute insulin deficiency. So, ibig sabihin, wala talagang insulin na pinoproduce yung ating pancreas. So, kung matatandaan ninyo, ang insulin ay pinoproduce ng ating pancreas. So, it is characterized by pancreatic beta cell destruction, kung bakit wala nang pinoproduce na insulin ang ating pancreas dahil wala nang beta cell na makakapag-produce or magpo-produce ng insulin. So, outright ba or pagkapanganak ba or pagka-diagnose ba kaagad ng type 1 diabetes, necessary ba na wala na ba talagang function or sira na ba talaga yung beta cell? So, hindi outright na gano'n. So, may mga theories na sinasabi that unang-una, since type 1 diabetes, this is strongly influenced by genetic factors. So, yung tinatawag natin na HLA gene na nakuha noong bata, pwede siya from history. So, family-wise, sa family history, meron siyang gano'n. Pero hindi natin matatrace kung saan nanggaling. Pwedeng sa mother or pwedeng sa father or pwedeng doong mas ilang generation pa backward. So, that's the number one. Pangalawa, sinasabi na malaking factor ang immune system. Pwedeng nagkaroon ng illness yung baby nung pagkabata na reason kung bakit nasira yung kanyang pancreatic beta cells. Pwede rin because of the environment, infection, dietary factors. Sinasabi na kung mas maaga daw na-expose ang bata on formula milk, mas mataas yung probability na magkaroon siya ng type 1 diabetes. Especially if meron siyang HLA gene na nakuha from nung pagkasilang niya. So, meron ding study na ginawa before, which is we call the DAISY and the baby diab studies, kung saan if ang bata is maagang na-expose sa cereals and gluten, mas mataas yung risk niya magkaroon ng or mag-develop ng type 1 diabetes. So, kung meron diyang mga mothers or planning na maging nanay, to lessen the risk, kasi hindi natin alam if mayroon tayong HLA gene or yung father ng bata kung may HLA gene, it is better na magpa-breast milk. So that is one of biggest advantage ng mga bata na naka-breast feeding. So another one factor na sinasabi nila, can be because of the lack of vitamin D. So importante na ang mga baby napapaarawan pagkapanganak, 'di ba? Which is I know common naman na practice ng mga Pilipino na kapag may baby is nagpapaaraw early morning. Pero actually, mas maganda ang activation ng araw if it's midday. Kasi mas for the activation ng vitamin D. So another factor na sinasabi nila on the studies is because of the geographical location. So itong factor na to is hindi na natin siya makokontrol kasi kung hindi ka naman
nakatira ka dun sa area na mas mataas ang incidence ng type 1 diabetes because of the geographical location, hindi na natin siya controlled. It's one of the factor na hindi natin kontrolado. So, next. So, ano naman yung latent autoimmune disease of the adult, in the adult? Or ito yung mas pangkaraniwang na naririnig natin sa mga manggagamot na tinatawag na diabetes type 1.5. So, kung meron tayong type 1, meron tayong type 2, so in between, meron tayong type 1.5 diabetes. So, bakit siya tinawag na diabetes 1.5? Kasi hilaw siya sa pagiging type 2 diabetes, tapos yung characteristics naman niya, hindi rin fit into type 1 diabetes. Kaya nasa type 1.5 siya. Pero it's commonly known as LADA. So, usual practice, kapag ang patient is below 40 years old, dagdag na test na pinapagawa ng mga doktor is yung kanilang antibodies. Okay? Pero dahil sa ngayon na panahon ng food industrialization, marami ng mga pagkain na gusto natin kainin na mataas ang sugar, yung type 2 diabetes, hindi na siya katulad dati na sinasabi sa libro na usually diabetes or sakit siya ng mga matatanda. Hindi na ngayon. In practice, meron akong patient na hinahandle as pinakabata na nakita ko on type 2 is 16 to 20 years old. So just imagine, 16 to 20 years old, they have type 2 diabetes. Pero, before I make sure na I diagnose the patient na type 2 diabetes, kinakailangan ko munang i-undergo or i-submit yung patient to a series of tests para masigurado ko na type 2 diabetes siya at hindi siya diabetes 1.5. So, ano ba yung 1.5 na diabetes? So, nangyayari ang diabetes 1.5 or LADA, usually age 30 to 35 and below. Tapos, meron siyang antibodies na present, which is yung tinatawag natin na islet, autoantibodies, which is a marker of autoimmune activity. And then, itong mga pasyente na to, the chance of using or gumamit ka agad ng insulin is mas mataas. Hindi mo siya pwede delay. Meron siyang functioning na pancreatic cells, pero hindi na siya ganun kataas. And at the same time, since meron siyang autoimmunity or meron siyang autoimmune, yung sariling cells niya, ang sumira doon sa kanyang pancreatic beta cells. Kung kaya ang nangyayari, yung beta cell destruction niya is hindi na pwedeng maiwasan. Hindi katulad siya ng type 2 diabetes na nandun ang beta cells, it's functional. Kaso, napagod lang, nagkaroon lang siya ng dysfunction because of the hyperinsulinemia. Dahil sa sobrang taas ng insulin, kain or dahil sa mataas na intake ng glucose, nagkaroon ng hyperinsulinemia. Kaya ang nangyari, nagkaroon na ng dysfunction ng pancreatic beta cells. Pero ang LADA, hindi may iwasan na darating yung time na yung functioning beta cells niya is mauubos at hindi na talaga makakapag-produce ng insulin. So eventually, gagamit siya ng insulin later on. Pero mapipigilan ba or madedelay ba? Yes, pwede siyang madelay. Okay. So, ito yung pathology, di ba? Noong type 1 diabetes, there is insulin deficiency. And this is because of outright destruction ng beta cells. So, mas mabilis siyang mangyari kaysa sa LADA. Pero on type 2 diabetes, meron kang insulin resistance, tapos impaired yung inyong insulin secretion. Kasi nga, because of the presence ng hyperinsulinemia. On LADA, so meron pa ring autoimmune, which is katulad ng type 1, pero walang autoimmune sa type 2 diabetes.
And itong autoimmune process na to is mas mabagal kaysa sa development ng type 1 diabetes. And at the same time, yung failure ng beta cell, mas mabagal din. So, less ang insulin secretion sa simula dahil hindi ganoon kadami yung beta cell na nagpo-produce ng insulin, pero mas mabilis siyang mag-progress sa paggamit ng insulin. Hindi katulad ng type 2 diabetes. Kasi sa type 2 diabetes, if yung initial medications na ibinigay sa inyo, is sasabayan ninyo ng proper diet and exercise, maaari na hindi na kayo gumamit ng insulin and yung probability na mai-reverse nyo at hindi na kayo gumamit ng gamot is pwede on type 2 diabetes, which is not possible on LADA. Okay. So, ano yung mga test na pwede or dapat ipagawa para masigurado na kayo ay may LADA at hindi kayo misdiagnosed to be having a type 2 diabetes? So, C-peptide yung pangkaraniwang na pinapatest ng mga doctors ninyo para makita if meron pa bang functional beta cells na makakapag-secrete, na nagsisecrete pa ng insulin yung inyong pancreas. And at the same time, ito yung glutamic acid decarboxylate autoantibodies. Ito yung mga antibodies na tinetest para makita if meron bang reason kung bakit nasisira yung inyong beta cells. So, dalawa sila. Itong cytoplasmic islet cell autoantibodies din. So, dalawa yung pinapatest. So, anong makakatulong sa mga may type 1 diabetes at LADA para makita yung kanilang blood sugar? So, kung familiar kayo dito sa mga continuous glucose monitoring machines, so ito yung kinakapit sa braso. Yung CGM na yung older version, nilalagay yon sa tiyan. Pero pagka itong mga bago ngayon na labas na nasa braso, tapos sinuswipe niya lang yung isang machine na parang beeper or para maliit na cellphone, or minsan cellphone na mismo yung ginagamit, and then hindi nyo na kailangan mag-prick. And then continuous nyo na makikita or ma-monitor yung blood sugar ninyo. So ano ang advantage nito kapag may type 1 diabetes ka? Since type 1 diabetes, wala nga kayo talagang insulin na pinaproduce, and kung hindi mag-iingat sa pagkain, you are still eating the standard meal na balanced diet, as what others say, na continue na 33 to 45% is nanggagaling from carbohydrate, mataas talaga yung probability na hindi controlled yung inyong blood sugar kahit na sabihin natin na magaling pa kayo sa carb counting. Okay? So, ito yung mga readings na makikita ninyo kapag ka naka-attach, ang naka-attach sa inyo is the continuous glucose monitoring. Ito yung automatic na a-upload sa database. So, kung makikita ninyo dito, ito mga touch yan din yung pagtaas, baba ng sugar. Imagine, itong green part na to, ito lang dapat yung normal. Ito yung normal dapat na ninyo. Pero, it's controlled yung rise, then rise, drop na yung sugar. So, pwede pang draw ng mga blood lang. Pero, dito, kung blood sugar level, kita niya lang dito sa green. So, yun yung normal na blood sugar level. So, ano ba ang itsura ng blood sugar? Depende sa HbA1c level. Nagka-idea ako na i-post to kasi based on the guidelines, yes, I admit, based on the guidelines na pina-follow namin, galing sa American Diabetes Association, ang target na HbA1c is, para masabi you are controlled, is less than 7. Okay? So, itong picture na to, na makikita ninyo, this is 24-hour blood sugar monitor ng isang pasyente na healthy, na non-diabetic.
So, pansinin ninyo, nasa 83 milligrams lang yan for deciliter. Kahit kumain, kahit hindi kumain, kung wala kang diabetic, hindi ka pa insulin resistant, ganyan lang yung level ng blood sugar. Okay? Pero tayo, parang kontento na tayo sa blood sugar na HbA1c na 7. So, wala akong nakita na HbA1c na 7. So, start tayo sa 6.5. Anong itsura? Pasensya na dun sa graph, medyo blurry, pero makikita niyo naman yung up and down noong blood sugar. So, ito yung green, ito yung normal. And then nakikita niyo yung sudden up, sudden down noong blood sugar. May mga episodes pa rito na hypo or mababa masyado yung blood sugar. And this is 6.5. So just imagine na lang kung nasa 7 ang HbA1c ninyo, mas marami pang spikes. Mas hindi siya nagko-confine dito sa green line. Ano naman itsura pag 6.3? So, ganoon din, may mga spikes, pero hindi ganoon kadami katulad ng 6.5. Kung naging 5.9 naman, mas pasok pa din doon sa green line, may konting mga spikes, may konting mga high post dyan. Kapag ka 5.8, same. 5.5, mas maayos na. Mas marami na dito sa green line. And then kapag 4.8, ayun, nandun na sila lahat, halos, nandun sa green line. May lumabas man, doon sa green line, pero this is level of nasa 130. So, gugustuhin nyo ba na mag-aim na HbA1c na nasa 7? So, syempre, kung ako yung pasyente, dahil alam ko the higher the HbA1c, mas prone into complications. And alam naman natin kung ano mga complications ng diabetes. Pwede kang mabulag, pwedeng masira yung kidney, mauwi sa dialysis, or mabilisan, pwedeng heart attack, or pwedeng stroke. So, ano yung blood sugar na gugustuhin nyo? Okay? In the event na hindi mo control ng inyong blood sugar because of unknown reasons, or pwedeng dahil sa nakadepende na lang kayo sa medications, kayo ba yung mga tao na tipong, okay lang ako kumain ng ganito, may gamot naman. Diba? It's common sa mga patients na type 1 na naririnig ko. Meron ding mga pasyente na type 1 na naririnig ko na ganyan. Maybe siguro kasi nagsawa na sila. For ilang years na sila nag-i-inject ng insulin. 'Di ba? So, ganyan ka-erratic yung kanilang picture ng blood sugar. Mas marami dun sa taas kaysa nandito sa green part. Even dito, mas marami sa taas, kaunti lang yung nasa green part. So, anong tawag natin dito? So, pwede itong mga conditions na ito mag-lead dun sa tinatawag natin na diabetic ketoacidosis. So, ano yung diabetic ketoacidosis? So, remember, pagka dapat mataas ang blood sugar, magre-release ng insulin ang katawan natin. Pero unfortunately, since it's type 1 diabetes, walang insulin release na nagagawa or nagaganap. Kung ikaw naman ay LADA, at unfortunately, nasira na talaga yung beta cells, wala ka na rin mapoproduce na insulin. So, ang mangyayari, papatuloy lang yung pagtaas ng blood sugar, hindi siya makontrol ng insulin, kasi it's either hindi ka regular na nagpa-check up sa doktor mo, hindi siya na-adjust, or pwede rin na despite na nakita ka na ng dietitian, in-advise ka na masarap pa rin kasing kumain ng cake, masarap pa rin uminom ng milk tea, or maghalo-halo kapag ka mainit, kain ka pa rin. So, ang pwedeng mangyari, nagkakaroon ng insulin food mismatch. So, ang tendency, tumaas yung blood sugar, maging erratic na ganyan. And then, kung continuous na uncontrolled ang inyong blood sugar, nagkakaroon ng madalas na pag-ihi. Hindi mo na makontrol yung pag-ihi mo, masyado na mataas ang blood sugar, nagkakaroon na ng starvation yung cells kasi hindi pumapasok yung glucose or energy sa loob ng cells. So, ang tendency, tumataas yung episodes ng pag-ihi, nagkakaroon ka ng increase in diuresis, and then, pwede siyang mag-lead into dehydration, and then, pwede kang magkaroon ng electrolyte imbalance. So, nandun na yung mga symptoms na
kahit na inom ka ng inom, nauuhaw ka pa rin, kahit nabubusog ka, nagugutom ka pa rin. So, nandun na yung nanunuyo or laging parang tuyong-tuyo yung labi mo, pati yung lalamunan mo, tuyong-tuyo din, hindi ka na pinagpapawisan, nandun yung mga simptomas na naduduwal ka, nasusuka, masakit ang tiyan, so meron ka ng weight loss. Tapos, yun yung mga pangkaraniwang na sintomas ng diabetic ketoacidosis. So, magpa-check up ka, makita sobrang ang taas ng blood sugar mo, nasa 20, or yun yung mga blood sugar na 300, 400, ganyan. Tapos, ipapatest din yung ihi mo. Makikita, meron ng presence ng ketones. So, yun yung mga sintomas na pwede nating sabihin na you are diabetic ketoacidosis. Pero kung ikaw naman ay walang diabetes, ikaw ay naka low carb diet or keto diet or carnivore diet, pwede rin makakita ng ketones sa ihi. Pero is it diabetic ketoacidosis? Pwedeng hindi. Pwedeng yun yung tinatawag natin na nutritional ketoacidosis. Okay? So, kung papansinin nyo ito ng spectrum na to, ang ketones ng nasa ketoacidosis na range is nasa 10 pataas. Pero kung ikaw ay nasa nutritional ketosis because of the diet, as early as or as low as 0.5 lang ang ketones sa katawan mo, pwede na makadetect ng ketones sa ihi. Pero, is it, nangyayari lang ba ang nutritional ketosis if naka-carnivore diet ka? No. Ang katawan kasi natin is nagpo-produce tayo ng ketones. Normal lang na mayroon tayong ketones sa katawan. And ginagamit ng katawan natin ng ketones as a source of energy. Alternative source siya ng energy na mas efficient sa katawan. So, for further at sa mga susunod pang detalye para sa nutritional ketosis, i-discuss natin siya next week. Okay? So, if you are interested for to read, here are my references. So, Doc Fee. Yung references mo hindi na flash. Okay. Sige, Wait. pabalik natin. Ayan. Basa sila. Okay. Yan. Yan. I-flash natin ng flash natin malaki. yan. So, yan. may references tayo ha, hindi lang sinabi ko. Oo, hindi lang sa utak mo. Pwede po kayo magbasa. So these are all the references if you want to expand pa your knowledge regarding the type 1 diabetes. So ito po 'yon. So of course, kung nakikita ninyo, no, na-discuss ngayon ni Doc Suzette yung type 1 diabetes, yung LADA, and also yung diabetic ketoacidosis, which is actually more and most common for type 1 and LADA rather than on type 2 diabetes. But Yes. we want to tell you, kasi nagkakaroon ng misconception Doki, na because it's ketosis and katunog nga naman ng ketoacidosis, everyone that may undergo the process of ketosis inside the body will have a diabetic ketoacidosis. Lalo na kung diabetic ka, tapos gumagawa ka ng ketones, magkakaroon ka ng diabetic ketoacidosis. So I always tell our patients, no, na alam nyo ma'am, even if you are not eating low carb diet in a daily basis lang, for as long as you are uncontrolled ang diabetes mo and unmonitored, mahalaga yung dalawa yung term na yon, uncontrolled na unmonitored pa, you can still suffer from diabetic ketoacidosis even if you are not doing a keto diet. Yes. It's just so sad, no? It is just so sad that may mga, alam mo yung cofactor and at the same time nagsabay na kung kailan ka nag-keto diet, sumabay na nagkaroon sila ng diabetic ketoacidosis and then nagiging association na siya, na ina-associate nila na
Kaya siya nagkaroon ng diabetic ketoacidosis dahil sa keto diet. Pero kung titignan ninyo, diabetic na yung tao na yon to begin with. And we might not know, baka hindi siya nagpapa-check up, hindi rin controlled, hindi monitored. And then, nag-keto diet, wala ring guidance. Ang Mhm. masaklap pa niyan, I have seen a lot of patients who discontinue their medications on their own na walang advice ng doctor, Mhm. na hindi rin nila alam kung kumusta na yung sugar control nila, blood sugar control nila. Yet they are so brave para i-discontinue lang lahat ng medications. And even with little knowledge of their own. So, ito kasi, even though nakabalita kayo ng maganda, yung lagi nating sinasabi, Doc, diba na even if maganda yung isang bagay or nakakabuti yung isang bagay, if mali mo siya gagawin, hindi mo siya tamang ginagawa, nagiging pangit din yung effect. So, maybe you have heard that ketogenic diet is beneficial, it is good for you, it is good to manage your condition right now. Pero if you have uncontrolled comorbidities and uncontrolled na conditions, siguro naman, um, hindi din naman siguro mahirap intindihin na bago ka sumalang, bago ka din siguro, ang tawag dito, Doc, yung parang susugod ka lang, parang Mhm. gano'n. Yeah, Dapat oo. meron kang proper preparation. Preparation of what the diet is all about, ano yung dapat mong gawin, yung condition mo, are there considerations din na dapat tignan. At the same time, meron bang kailangang i-monitor, and ano yung mga side effects din na pwede mong maranasan, especially that binabago din natin yung chemistry sa loob ng katawan. So, it's just so sad na sumabay yung diabetic ketoacidosis. At ang nakita agad ay nag-keto diet ang mga tao na nagkaroon nun. Pero to tell you the truth, we have a lot of diabetic patient whom we um, discontinued most of their medications using the lifestyle itself, na hindi naman sila nagkaroon ng diabetic ketoacidosis. Mhm. And truth is, 'di ba, Doc, meron tayong minomonitor na blood sugar. Actually, diabetic ketoacidosis, pag nasa hospital ka na, kahit OPD yan, pwede mong, kunwari, new patient, and then nag-random blood sugar ka, nakita mo agad yung result. Tapos may symptoms na, kasi hindi yan magpapacheck up kung walang symptoms. Yes, walang symptoms. Oo. Pwede mo na agad sabihin, hindi ka na pwede umuwi. Kasi Automatic. mukhang Yeah. automatic, papunta ka Aha. na doon. Pwede ka Mm. na pwede ka na mag-diabetic ketoacidosis, and marami kaming mga pasyente na nangyayari, pagdala mo sa magugulat sila kasi bakit kami pinapapunta ng ER, outpatient lang naman kami. Tas pinag-random blood sugar mo kasi lagi naman nating ginagawa yon on our clinic, especially preventive and adult. Kahit nga sa mga bata lalo na kung nagsususpetsa ka na okay, parang hindi maganda ang ano nito, ang symptom nito, parang acidotic nga yung kanyang symptom. So, nakakakalkula mo yan na parang hindi ka na pwedeng umuwi kasi baka 2 hours from now, magkaroon ka na ng neurologic symptom. Impending. Oo, Di mga ba, Doc? impending Tapos pagdating causes. sa ER, totoo siya Pagdating ng Mm. ilang oras, yung pasyente, irritable na, tapos wala na. Parang ano na siya, hindi na niya alam yung ginagawa niya. So, Kasama yun. nangyayari, That's kasama why, yun. see, kapag ka talaga merong medical conditions, and especially for those who's taking medications, dapat talaga may guidance from a doctor kung Mhm. magpapalit ng diet. So, Yeah. tatanungin nyo muna yung doctor ninyo kasi isa sa gagawin talaga ng doktor ninyo is i-monitor yung inyong blood sugar. And may mga gamot na tatanggalin or papalitan. Especially sa panahon ngayon na meron na rin tayo kasing tinatawag na euglycemic diabetic ketoacidosis. So, normal ang blood sugar, pero pwede kang mag-develop ng ketoacidosis kasi you are taking isang gamot na pwedeng mag-cause ng Mhm. diabetic ketoacidosis kahit na
ang blood sugar is normal. That's the reason kung bakit importante na makita ng or ma-monitor kayo ng inyong doktor. So, the initiative of changing the diet from the standard diet to low carb diet is good. Yes. Pero kung meron kayong gamot na iniinom at or kunwari nag-i-inject kayo ng insulin, kailangan may proper guidance kayo ng doktor. Kasi remember, Yes. most common ang diabetic ketoacidosis, hindi siya nangyayari on patients na walang diabetes. Kasi Mhm. karaniwan to na nakikita natin or na-experience ko personally sa mga pasyente na wala silang diabetes, pero sa urinalysis, merong nakitang ketones. And then unfortunately, sinabihan na itigil mo na yung keto diet mo kasi magkakaroon ka ng ketoacidosis. Which is, hindi siya in sync sa criteria ng DKA. Okay? Hindi pasok yung clinical symptoms mo para sabihin na nagdi-DKA ka. Unang-una, wala kang diabetes. Or pangalawa, kahit sabihin natin may diabetes ka, tignan muna natin kung ano yung mga iniinom mong gamot. Ano yung mga clinical symptoms mo. Maraming factors. So, malaking bagay na bago kayo mag-start, mag-change ng diet ninyo, at alam niyo na may diabetes kayo or ibang mga medical concern, consult your doctor. Okay? So at least we have this program para at least meron kayong idea na ganun pala or ganito pala. 'Di ba? I Hindi also, yung ano, biglang Doc, madi-discourage kayo. I also have experience, Doc, na ganito. Usually kasi, no, parang kating-kati rin yung mga kapwa natin, no. Na kapwa talaga natin, kapwa natin, no, na parang kapag may nagkaroon ng diabetic ketoacidosis, tas nalaman nila nag-keto diet, parang, yes, nakahanap na ako ng butas para sabihin Hmm. na keto diet is bad because it can actually um, lead to diabetic ketoacidosis. In fact, some of the patient na na-encounter ko na nagkaroon ng diabetic ketoacidosis, I know about 2 or 3. They were not asked for parang mas malawak na history taking. So the Mhm. patient just claimed, because I know this patient as well eh. The patient just claimed that she's into keto diet, Mhm. but I know that she's not into a keto diet because she still eats cake. She Mhm. still eats high Dok, baka carb naman daw cake. ano 'yun, baka low carb cake. No, it's really cake. So kumbaga, it's keto diet, but not really keto diet. Kumbaga, Mhm. for her, nagkikito siya. For him, nagkikito siya. Mhm. Pero, may mga intake pa rin siya ng mga high carb cakes whenever the person gets the chance to. So, sometimes, no, kapag kunwari nag-interview, especially if traditional colleagues na wala din masyadong idea about how keto diet is being done or being advised, ano po ang kinakain ng pasyente tapos sinabihan agad ng family member. Nag-keto diet po siya, parang ganun. Tas yun na yun. So, usually sa atin naman, since we have knowledge about keto diet, hindi sapat sa atin na nag-keto diet daw. Ah, Sige, nagki-keto diet, ano po ang mga kinakain? kinakain. Yeah. Mahalaga yon because sometimes the patient may say, ay mo, na-keto diet. Pero, masasabi ko lang na talagang nag-keto diet ka if makita ko ang food diary mo. Mhm. Kasi sometimes, we think we are doing it right, pero we're not doing it right. So, Hindi usually ibig sabihin ganun hindi yung ibig sabihin nangyayari. na hindi ka kumain ng rice or hindi ka nag-bread, naka-keto diet ka na, ha. And there are Hindi some hindi lang people who gano'n thinks like ka-superficial. that. Akala nila Mhm. when you are, kasi 'di ba, hindi ko alam if you experience the same. Doc, nag-start na po akong mag-low carb kasi Mhm. matagal na rin po akong hindi nagra-rice, pero nagbe-bread pa rin po ako. And I was like, then it's not low carb. It's not You're low still carb, it's not in not low keto. carb. It's Mhm. not yet keto because some people have misconception about doing keto and low carb diet as just eliminating the rice. Pero Uh-huh. they still eat Exactly. pasta, they still eat bread, they still eat
mga ganito, ganito, ganito. So yun yung yun yung sinasabi natin na minsan alam mo na maganda pero hindi mo pala alam kung paano siya gawin ng tama, nakakasama din siya. So you Mhm. need to really study about it. Dapat sigisigihan ninyo yung mag-research din, no? And at the same time, dalawa kasi yan. May mga tao na hindi pa sila sure kung tama yung ginagawa nila, pero atat na sila magtanggal ng mga gamot. Hindi rin pwede yon. So, wag nating gagawin yon. So, the diabetic ketoacidosis and nutritional ketosis will be discussed by next week. And after that, dahil tapos na natin yung diabetes part, we will be doing a question and answer na session. Meaning may isang Tuesday naman tayo na ilalaan natin for question and answer kasi baka may mga hindi kami na-tackle. So, abangan nyo yon. But the controversial ketoacidosis, diabetic ketoacidosis, and nutritional ketosis Nutritional ketoacidosis, yeah. yes, and will be Nutritional ketosis, discussed importante. importante will be Yeah. discussed in just one session next week para mas Mhm. maintindihan ninyo what happens to someone who have the diabetic ketoacidosis and just an overview as well. Alam nyo, in a normal physiologic process ng katawan natin, we are actually doing ketosis. Actually, nagkiketosis tayo. Kasi kapag may mga periods tayo na nakakapag-fast tayo, may mga periods na yun May ay kung sakit. hindi rin tayo pag may sakit tayo, Yeah. di ba? Wala ka Pag talagang ganong kumain. highly metabolic state, Mhm. nagkiketosis talaga tayo. Okay? Okay. So lahat 'yan kasama 'yan sa normal physiologic processes din ng katawan natin even under normal condition. Kahit hindi Mhm. pag may sakit, 'di ba, Doc? And 'yan ay kung hindi ka din mataas mag-store ng carbohydrate. So ngayon kasi iba na yung normal. So hindi ko alam kung anong normal sa inyo, pero Oo. under normal physiologic state, we actually are built, yung katawan natin are actually built to use carbs and fats As a as source of fuel. energy, as Yeah. source of As energy. fuel. Mhm. So yan yung i-discuss natin. And also, balikan lang natin yung type 1 diabetes, Doc. Because the question is, Doc, can I reverse type 1 diabetes? So of Okay. course, the question is, can Unfortunately, you no. yes. Unfortunately, no. Kasi, remember, kapag may type 1 diabetes ka, meron kang autoimmune na, and the gene, HLA gene, na nagkaroon ka na nag-lead na into beta cell destruction. Mm. So, wala ka na talagang insulin na pinaproduce sa loob ng katawan mo. Pero the thing is, if properly ginawa mo ang ketogenic diet or low carb diet or nag-extreme ka pa, nag-carnivore diet ka, pwedeng yung insulin na i-inject mo is very minimal na lang. Siguro, nasa 6 na lang yung basal insulin mo, tapos yung prandial insulin mo will be 2 to 4 na lang, depende sa food intake. Kung mapasarap ka ng kain siguro, or mas masyadong maraming gulay, or maraming portions ng protein, you can go as high as 8 or 6 or 8. Pero hindi yung usual dose na commonly na nakikita ko sa mga patients on a high carb diet na we go as high as pinakamataas na naibigay ko sa patient on a regular diet is naka-basal kami na 70. Tapos yung mga prandial meal niya is nasa 40 to 50. So just imagine kung ganoon kadami ang insulin injections mo. It's yung prandial 3 times a day, kung 3 beses ka lang kumakain. Pero kung meron ka pang snacks in between, it could go as much as 5, tapos pang-6 yung basal insulin mo. Just imagine kung gaano kataas ng insulin na ini-inject mo. And just imagine na lang din kung gaano kataas ang gastos mo dahil bibilin mo yung insulin na yon. At Diba? iba-ibang type. 'Di ba sabi mo nga, Doc, basal insulin which could protect you for like may 12 hours, mga ganyan. And then the prandial, yung sinasabi ni Doc na prandial Short-acting. insulin, yung short-acting which you can inject after meal and depending on your meal. Kaya nga, the amount, the dosage of the insulin na needed para sa isang may type 1 diabetes is actually based on how much carbohydrate.
ang kinakain nila that will increase their blood sugar. Kasi yun lang din naman yung reason kung bakit mo kailangan ng insulin because Yes. Oo. basically, kailangan mo yon para bumaba yung blood sugar and at the same time, dahil nga wala kang insulin, kailangan mo yon para sila yung mag-usher or mag-escort dun sa sugar sa loob ng cell. So, Mhm. under a normal din ulit na level ng sugar, hindi mo kailangan ng mataas na insulin. But if you're still eating a lot of carbohydrate, and ito pa, hindi din controlled at saka hindi pare-parehas yung dami ng carbohydrates na kinakain mo, Mhm. mag-iiba-iba rin yung insulin na kailangan mo. So, hindi naman po talaga matatanggal yung pagbibigay ng insulin sa may type 1 dahil alam na nating lahat, pag type 1 ka, wala kang pinoproduce na insulin. And Mhm. even for LADA, pwedeng pumunta ka rin dun sa part na wala ka na ring, pag nag-progress siya, wala ka ng insulin na i-produce. For LADA, I have a patient na he was diagnosed with LADA. So, na-manage pa namin na he is out of insulin for like 4 to 5 years. Wow. Bago eventually wala na kaming choice, wala na kaming magawa na kailangan na namin gumamit ng insulin. So, Insulin. pwede mo siyang ma-prolong ng ganon Yes. if yung patient will be following proper diet. So, for me, syempre, I would suggest the patient should be on a low-carb diet para hindi Yes. mas mabilis yung destruction ng beta cells, para Beta ma-delay siya. cells. Mm. Yes. Kasi wag nating pagurin yung natitirang nagtatrabaho para sa Mhm. katawan natin. So, yun ang pinaka-ano natin ngayong gabi. Kapag type 1 ka, hindi mo matatanggal ang insulin, but the dosage of your insulin would be based on how much carbohydrate would you consume. So, yun yung pwede niyang maitulong sa inyo. Para din, kasi kung kunwari, yung level din ng carbohydrate mo, maintained lang yung kinakain mo, alam mo na 20, alam mo na 30. So, mas sure ka na yun lang yung kailangan mo na insulin, hindi yung pabago-bago kasi Yeah. nagbabago-bago rin yung Mm. intake mo ng carbohydrate. Mhm. Alright. So, next na question, Doc, is regarding naman sa nabanggit mo yung type 2 diabetes na naging type 1 diabetes Type na 1 naging na naging type type 2. 2. Okay. I-touch lang natin. Sige, ganito yan. So, if you are type 1 na for like long time, tapos, ikaw yung tipo ng patient na hindi mo pinapansin yung food intake mo. Ang katwiran mo, kakain ako kasi pwede namang bumaba kasi mag-i-inject lang ako ng insulin, di ba? So, eventually, yung requirement mo for the insulin is tataas. So, katulad lang din siya ng pathology ng type 2 diabetes. Kapag masyadong maraming insulin ang nagsisecrete or nagsisirculate sa katawan, ma-activate yung pagtaba or lipogenesis. Tapos, di ba, magiging chronic, magiging vicious yung cycle dahil kakain ka ng maraming carbs, kumakain ka ng maraming carbs, mag-i-inject ka ng maraming insulin. So, vicious yung cycle, dire-diretso. Eventually, yung mga type 1 diabetes patient na una ninyong na-meet sila is payat, makikita ninyo as time progresses, tumataba na sila. Nakikita nyo na rin na yung changes sa skin, umiitim yung batok. Katulad din ng mga symptoms na nakikita ninyo with type 2 diabetes, lumalaki na rin yung tiyan nila eventually, nagkakaroon na ng pagtaba, ayan. That is because of the effect of the insulin. So, dahil sa exogenous insulin or yung insulin na ini-inject ninyo para pababain ang blood sugar, nagkakaroon ka na ng hyperinsulinemia. And then which is later on, pwedeng mag-develop ng type 2 diabetes. So, you have 2 diabetes in one body. May type 1 ka na, nagka-bonus ka pa ng type 2. And this is all because of hindi mo mapigilan yung pagkain mo and with the mentality of bababa naman yan kasi mag-i-inject na lang ako ng extra insulin. Or ikaw yung 6 times kumain, may merienda ka. So every merienda din na high carb, kailangan mo mag-additional inject ng insulin. So mag-lead yung katawan mo, yung pag-inject mo ng insulin, exogenous insulin, it could lead to hyperinsulinemia. So alam naman natin, if you have hyperinsulinemia, you can develop insulin resistance, hindi dahil sa pinoproduce mong insulin sa loob ng katawan, but because of the exogenous insulin na ini-inject mo. Then,
eventually, which could lead to diabetes na rin, pero type 2. So, you have 2 diabetes or double diabetes na. Double jeopardy. Ayan. So, tignan mo 'to, siguro si ma'am ay na-late 'no, so lifetime bang type 1 diabetes? Yes, lifetime siya kasi ang may problem dito ay yung organ mo, yung pancreas, hindi talaga siya gumagawa ng insulin. So, may diniscuss kanina si doc na ita-touch lang natin, which is the epigenetic 'no. Epigenetic, when you have the genes that could be passed by through genetics. Um, pero meron din tayong isang tinatawag na, the gene itself and even the obesogene could be created in the womb. Meaning, the nutrition of the mom and ano din yung kanyang mga kinakain that could signal and could parang para kasi tayo nagko-coding eh. Pag buntis ka, 'di ba? Para tayong nagko-coding. So, malaki yung part natin as moms dun sa coding din ng genes ng anak natin. So, meaning, if, for example, um, yung baby sa tiyan mo, nabubuo pa lang siya and then you're eating ultra-processed food, high-carb, refined food, you might be coding bad genes. Whether maging diabetic yung baby, maging obese yung baby, or whatever, meron din tayong factor doon kung ano yung diet na kinakain ng mga parent. Especially mga moms, of course, dahil sila yung nagdadala sa bata. So, yun yung part ng epigenetics and yun actually yung bukod sa pinapasa natin na genes mismo natin from the mom and from the dad, kung papansinin ninyo, meron namang lahi na wala naman talaga sila noon. Pero bakit biglang nagde-develop na sa mga bata? It's because sabi nila, 'di ba, food are not just food, they are actually signals, they are commands. Kaya nga kayang-kaya noon mag-utos kung ano yung process na magpo-proceed sa katawan natin. So how much more sa pag-build natin ng bata, because ano ba yung bubuo din sa batang yon. Kaya nga 'di ba, you need the DHA, you need the ganito, you need the ganyan for the development of the brain. You need folate for the development of the spine and the ganito. Meaning, malaki yung um, factor na binibigay ng pagkain at bitamina at kalidad ng pagkain na kinakain natin sa pag-develop mismo ng nilalang na yon na nasa loob ng sinapupunan natin. So, one time lecture ako sa pediatric society, and I was telling them na somehow tough love comes dun sa titiisin mo talaga yung anak mo, titiisin mo rin yung sarili mo na makita na yes, sometimes hindi natin pinagbibigyan yung mga bata and nalulungkot sila, pero alam mo din kasi na magiging mahirap sa kanila when they suffer pag tumanda sila. And kasama yon. Actually, ang mga babies naman, if simulan mo as young as 6 months during the time of weaning, if hindi naman kasi sila sanay na nakaka-receive or nakakita sa bahay ng mga chocolates in the form of drinks or in the form of chocolate bar or biscuits, hindi naman nila hahanapin eh. And they would not touch, hindi nila hawakan yan sa grocery kahit kasama mo pa sila. Kasi hindi naman nila kilala. Hindi nila nakikita sa loob ng bahay. So, hindi nila, hindi nila papakialaman, kumbaga. Yeah, tignan mo Diba? si Weya. Andyan si Bern. Tignan mo si Weya. Ano yan? Hindi nila gagalawin yon. So, kung Nasanay na sinanay mo yan. naman, yung mga anak ninyo na pag uwi ng bahay, may dala kayo ng chichirya, may dala kayong biscuit, may dala kayong candies or chocolate bar, chocolate drink, then yun, hahanapin nila. Pero if mag-start sila nang walang ganon, hindi nila yun hahanapin later on. So, hindi na rin kayo mahihirapan, di ba? Yes. So, yan po ha. So, lahat po tayo ay nakakaunawa sa mga bagay na to. So, ngayon, siksik-liglig at nag-uumapaw na naman po yung ating mga na pag-alaman. Meron pa pala dito na
Ano sabi dito? Good evening po, anak ko, Feb diagnosed type 1DM po lately. Kasi before lunchtime check, BS niya halos 3 plus. Ano to? Before alis ng bahay, mababa BS, need po ba rescue ng Renses time niya? I cannot understand though. Actually, it's different Ma-rescue. to answer this one kasi we don't know the full history kung ano yung kinakain Yes, ng hindi po bata. kami So hindi definitely, rin po. for this type of question, hindi to, mahirap to sagutin. Yes, kasi Mm. we are not here to give you management of something that we do not know, fully disclosed to us as Mhm. well. So, kailangan alam din namin. And we are just lecturing, we are just doing educational, tawag dito, program para sa inyo, pero hindi po ito yung part na we can advise because you are not our patients and yung mga sinasangguni nyo hindi rin namin pasyente. So, yun lang po. Salamat po sa inyong lahat. Until next time, guys. May nakamiss daw sa'yo, Doc. May nakalagay dito. Miss ka na daw niya. Parang, Ah, nasaan na ba yun? Sakit ang yan. suset. So, again, naka-study leave pa rin po ako. So, pasensya na po sa mga naghahanap po sa akin. I'm still on study leave. Kung If alam nyo lang. kakailanganin nyo po na Kung alam nyo lang kung paano. ng doctor na you could na pwede nyo i-consult regarding your condition, you can message AHHA. Doc Fee and Doc Mike can see you, or if you need services ng dietitian para mas maayos yung diet ninyo, you can message pa rin sa AHHA para kausapin niyo si Bern para ma-prescribean kayo ng proper, or sabihin nating diverse, or yung mga alam niyo yung mga pwede niyong i-substitute na kainin sa diet ninyo. Yan, kung alam nyo lang kung paano pinagkakasya ni Doc ang 24 oras niya ngayon. Ngingiti-ngiti lang yan, pero wala pang tulog yan. Ayan, so dahil dyan, maraming salamat po sa mga nanood po ngayon, and thank you po sa patuloy po na pagsuporta sa amin. If ever po na kayo'y nasisiyahan at natututo dito sa aming program, kindly like our page Like or and share po. follow. Yes, and share it sa inyong mga loved ones para po makatulong po kami sa kanila din. Gaya ng na re-receive nyo rin na help from watching the videos. And yun lang po. Good night po sa inyong See you lahat. next And week. see you again next week. Tuesday pa rin tayo every 8 p.m. Bye!